Pinakaantay ng lahat. Ano nangyari? Bakit po kayo Anong nag-tender nangyari? ng irrevocable resignation? Okay. Siguro po, magtatatlong taon na rin naman ako dito sa ERC. So, madami na din tayong mga na-introduce na mga reforma. Madami. Parang bawat araw ko dito, I made sure that it counted. So, madami na din tayong na-accomplish. Siguro, time na para ma malipat naman yung baston sa kung sino man yung paglilipatan ng appointing authority. Para malinaw lang tayo, wala pong hard feelings, walang pag-aalinlangan. Kasi sabi ng iba, hindi in-arm twist yan, pinilit yan na mag-resign because it doesn't make sense because she has a 7-year term. Actually, yun po. Thank you dun sa paglilinaw, yung sa fixed term. Yun po naman talaga yung pinanindigan natin na ang termino ng chairman, hindi lang ng chair, pati ng lahat ng members ng komisyon sa ERC ay fixed term. So, hindi ito sakop nung courtesy resignation. So, ilang buwan din natin yung pinanindigan na hindi talaga sakop ng courtesy resignation ang isang opisina na may fixed term. So, pero may realidad din tayo na kung kailangan talagang magpalit, bibigyan natin ng hand yung appointing authority na magpalit. At kaya yung final ko po ay irrevocable resignation, hindi courtesy resignation. Siguro iisipin ng iba, pareho lang ng epekto yan. Pero legally may pagkakaiba po yun. Hindi natin nilagay sa alanganin yung appointing authority na maglabas or mag-entertain ng courtesy resignation. Hindi din tayo nag-set ng precedent dito sa ERC. Nasakop tayo or saklaw tayo ng courtesy resignation. Yun po yung inalagaan ko na yung integridad ng institusyon laban sa courtesy resignation ay wag nating panghinaan. So to the last minute, yun po talaga yung pinrotektahan natin.